ownership is not prohibited. It is a highly regulated form of property that should be declared in the SALN. If you have stash of firearms which you know a regulated class of properties, it is not far-fetched that there may also be unregulated properties not listed in the Vice President SALN. Baka kaya yung sinasabi nila, kaya ayaw nilang isama yung SALN ng Vice Presidente o yung mga BIR, etc. Dahil nga ganyan. Ano po? Sabi ni Alonly TV, security ginawang private army, 500 plus daw po, mga kababayan. At eto pa, no? Ako talaga ayokong, kung sakali na tayo ay uuwi ng Pilipinas, dyan tayo maninirahan na ho. Talagang ano, siguro mga 5, 6 o 7 na mga gwardiya po, mga kababayan, na guards, no? Na bodyguard. Gagawin po natin. Bakit, mga bossing? Alam naman natin kung sino yung mga nakakalaban at kinakalaban ho natin. At alam naman natin na meron sa mga paligid na mga, yung tipo bang mga brutal, mga DDS. No, di ba? Syempre, lalagay tayo doon sa sigurado ho, mga kababayan. Pero yung sasabihin mo, mag-aari ka ng mga baril o ano, ayoko, natatakot ako, mainitin ho ang ulo ko baka mamaya, kulungan ang bagsak ko. Di ba? Pero eto ho, mga bossing, dagdag pa ho natin doon sa impeachment ng Vice Presidente. Pati sa psychiatrist, kasama na naka-reserve na witness versus sa Vice Presidente. Sabi ko, grabe naman. Kailangan pa ba na psychiatrist doon? Kung ang maririnig mo na sa Vice Presidente yung mga pugot ulo, putol ulo, dahil hindi binigay ni Pangulong Bongbong Marcos yung kanyang relos. Huhukay ng bangkay. Tapos itatapon sa West Philippine Sea. Sabi ko, yung mga ganun pa lang. At saka sino naman po ang normal na tao na magsasabi in public, no, nang naka-live. Tapos Vice Presidente ka, alam mo kapag ka isang click mo ng enter, tapos lalabas yung live, naka-live ka na, sasabihin mo, may inutusan na akong tao para patayin si Bongbong Marcos, asawa ng Pangulo at pinsan ng Pangulo. Ako ho, mga kababayan, kahit na simpleng taong ganito, maliit lang po na vlogger, hindi ko naiisip na ibubuka ng bibig ko yun Dahil alam ko may karampatang parusa at talaga naman, lalo na presidente, yung sasabihan mo ng ganon. So ang nakikita ko, baka ngayon sinasabi ninyo na may topak, totoo. Diba, sabi ni The Mechanic, dapat may sasakyan ka din boss na bulletproof na mahal. Nung nagtanong ako nung Toyota, hindi Fortuner kasi nagkaroon ng Fortuner dati. Nung nagtanong ako nung Toyota na Land Cruiser, 6 na milyon na. Paano pa pag pinalagyan mo pa yun ng ng bulletproof? Di 9 na milyon, 9 na milyon na yun. Pero mga bossing, eto din po. Nakita ko lang ito, mga kababayan. No, Ateneo silence is fuel for the DDS. No, sabi dito ng Rappler. Bakit kaya? Para kasi sa akin, mga boss Chipamo sir, hanggang ngayon ba, ayokong pumasok dito sa etong sa topic na ito, mga bossing. Ano po yung kay Butterbone niya? Ayokong pumasok. Pero yun po bang Ateneo ay hindi pa din nagsasalita hanggang ngayon patungkol doon sa kanilang side? Na isang player nila yung nasawi dahil sa pagkalunod. Sabi dito ng Rappler, the first update, the DDS will make sure that such silence will be remembered in the brutal street brawl of electoral politics being perceived as the party of Ateneo, of the elite, of the exclusive school that recruited Butterbone and then failed him as a liability. No amount of pro-poor rhetoric can easily. Hindi pa din sila nagsasalita patungkol dito. Ano po? Ateneo is not just a school along Katipunan. It is a Jesuit institution, correct? With a carefully cultivate identify of nurturing men and women for other tradition. Ako ho, mga kababayan, isa ang Ateneo sa napipili ko kung sakali
na ang anak ko ay, mag-aral sa Pilipinas. Bakit 'to, mga kababayan? Alam naman natin Ateneo, De La Salle, oh, yang mga yan, eh, talagang, nasa itaas po. Pero isa din sa talagang kinokonsidera ko, eh, yung, Faith Faith Academy ba yun? Hindi ko alam, hindi ko sure na Faith Academy kasi yun yung level of Faith School or something like that na nasa loob ng, Bali Golf Antipolo. Bakit 'to? Kasi yung anak ko dito international school. Ano po, sa Ateneo halos naku 10 beses ang ibababa ng kanyang tuition kapagka diyaan nag-aral. So, magkano dito? $22,000 per year. So, 7 times 70, ibig sabihin 1.5 million yung tuition ng kindergarten doon sa anak ko. Sabi ko, pag nilipat namin ng Pilipinas, gusto ko Ateneo kasi nakita ko parang naglalaro lang sa 100 to 150,000 para doon sa kindergarten. Ibig sabihin, minus 10 times. 'Di ba? Ang laki ng matitipid ko sa anak ko. Pero sabi ko, naku yari. Eh kapagka Ateneo baka tagli sila doon, eh kaya kailangan talaga international school. Dahil yung anak ko nakakaintindi pero hindi nakakaintindi ng Tagalog, pero hindi yung kayang dire-diretso. Ano, kailangan talaga international school pa din. Isa yung Faith tsaka yung ano pa ba, yung Brent malayo sa'min, eh. Kasi Marikina, eh, 'no? Brent, eh, nasa Laguna yung Brent. Brent din makakatipid kami, bakit? Nakita ko yung tuition dun halos kalahating milyon lang. Eh, samantala dito 1.5 million. 'Di ba? Sabi ni Ann, sa Brent School mo papasukin, international school, malayo lang po. Nasa Laguna kasi 'yun. Eh, dito 1.5 million ang katumbas nung $22,000 na CI, Cayman Island dollars. Oh, 'pag pinasok ko sa 'pag pinasok ko sa Brent, kalahating milyon o 600,000. Ang laki, kalahati din yung tipid, mga bossing. Kaya lang malayo talaga, 'no? Eh, dito na lang. Okay naman kami dito, eh, mga kababayan. Pero dapat talaga magsalita din dito ang Ateneo, mag-explain. Would the explanation to the family have been, disdain bordering of indifference? Kailangan kumbaga para marinig din po yung kanilang ano, kanilang, side din po. Sabi ni JJ Bar, Singapore School of Manila sa BGC. Alam ko yung pamangkin ko, yung isa ano, eh, sa yung British International School sa BGC, siya papasok doon, 'no? Eh, baka doon din kung sakali na uuwi kami ng Pilipinas. Ngayon, mga bossing, tumuloy tayo. Naku, eto yung prosecution daw ho, ano, eh, may ilalabas na Mary Grace Piatos,